Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagsisimula sa kilig. Minsan, nagsisimula ito sa tahimik na pagmasid, sa simpleng pag-aalala, at sa mga sandaling hindi mo inaakalang may lalim pala ang bawat tingin. Ganito nagsimula ang kwento ni Mikoy at Krista, hindi planado, hindi hinanap, at lalong hindi minadali. Si Mikoy, isang taong sanay sa pressure. Bata pa lang, alam na niya ang pakiramdam ng kailangang maging matatag kahit pagod na. Sanay siyang ngumiti kahit may dinadala, sanay siyang magpakitang okay kahit minsan ay hindi na. Marami ang humahanga sa kanya, sa talento, sa disiplina, sa dedikasyon, pero kakaunti lang ang nakakaalam kung gaano kabigat ang mga sakripisyong dinadaanan niya sa likod ng kamera. Si Krista naman ay kabaligtaran ng ingay ng mundo. Tahimik, simple, may inosenteng ngiti na parang kayang pahintuan ang oras. Hindi siya sanay sa spotlight, hindi niya hinahanap ang atensyon. Isa lamang siyang dalagang may pangarap, may takot, may pag-asa, at may pusong marunong magtiwala kahit ilang beses nang nasaktan ng buhay. Nang una silang nagtagpo, walang malalim na kahulugan. Walang spark na agad mong masasabi, ito na yun. Isa lang itong normal na pagkikita. Isang simpleng interaksyon na akala nila ay lilipas lang na parang hangin. Ngunit may mga kwentong ayaw manatiling mababaw. May mga tadhana talagang dahan-daw ang humahabi ng koneksyon kahit hindi mo namamalayan. Napansin ni Mikoy ang katahimikan ni Krista. Hindi yung katahimikang malamig, kundi katahimikang may lalim. May mga taong tahimik dahil wala silang sasabihin, at may mga taong tahimik dahil marami silang iniingatan sa loob. At si Krista, isa roon. Sa bawat ngiti niya, may kwento. Sa bawat iwas ng tingin, may dahilan. Hindi agad lumapit si Mikoy. Hindi siya nagmadali. Sa halip, pinili niyang kilalanin muna ang distansya. Isang simpleng, kumusta, isang tahimik na presensya. Hindi panliligaw, hindi pang-aakit, kundi respeto. At doon nagsimulang mabuo ang isang bagay na hindi pa nila kayang pangalanan. Habang lumilipas ang mga araw, mas nakilala nila ang isa't isa. Si Mikoy, sa kabila ng matigas na imahe, ay may pusong marunong makinig. Si Krista, sa kabila ng murang edad, ay may maturity na bihirang makita. Hindi man nila napag-uusapan ang nararamdaman, ramdam nila na may kakaibang koneksyon, isang koneksyong hindi dapat basta-basta. Ngunit hindi lahat ng magagandang simula ay walang balakid. Unti-unting napansin ng mga tao ang closeness nila. May mga matang mapagmatsyag, may mga bibig na handang humusga. Sa mundong sanay sa mabilisang conclusion, hindi pwedeng maging simple ang isang kwento. Laging may magtatanong, laging may magdududa, laging may mag-iisip ng masama. At doon nagsimulang pumasok ang unang pagsubok. May mga bulong-bulungan, may mga komento, may mga salitang masakit kahit hindi direktang sinasabi sa kanila. Lalo na kay Mikoy, bilang mas matanda, bilang mas kilala, mas madali siyang husgahan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, malinaw sa kanya ang isang bagay, hindi pwedeng magkamali. Hindi pwedeng masira ang dangal ni Krista. Hindi pwedeng maapektuhan ang kinabukasan ng isang batang may pangarap. Kaya gumawa siya ng desisyon, isang desisyong hindi madali, pero tama. Pinili ni Mikoy na maghintay. Hindi dahil pinilit siya ng mundo, kundi dahil iyon ang gusto niyang gawin. Dahil alam niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagmamadali, hindi mapusok, at hindi makasarili. Ang tunay na pagmamahal ay marunong magbigay ng espasyo, marunong umunawa, at higit sa lahat, marunong rumspito sa tamang panahon. Hindi niya ito sinabi ng diretso kay Krista, pero ipinakita niya sa gawa. Walang lampas sa linya, walang pangakong hindi pa dapat, walang kilos na pwedeng ikapahamak ng dalaga. Sa halip, naging sandalan siya, isang kaibigang nariyan kapag kinakailangan, isang taong tahimik na sumusuporta mula sa gilid. Para kay Krista, hindi madali ang sitwasyon. May mga pagkakataong nalilito siya. May mga gabing nagtatanong siya sa sarili kung tama ba ang nararamdaman niya. Ngunit sa bawat pagdududa, iisa ang malinaw, hindi siya minamadali, hindi siya pinipilit, at hindi siya ginagamit. At sa panahong iyon ng kanyang buhay, sapat na iyon para makaramdam siya ng seguridad. Habang ang mundo ay patuloy sa pag-iingay, ang kwento nila ay nanatiling tahimik. Walang eksena, walang drama, ngunit ang katahimikang iyon ang mas lalong nagpapatibay sa pundasyon ng kung anuman ang unti-unting nabubuo. Hindi pa ito pag-ibig, hindi pa panahon. Ngunit ito ang simula ng paghihintay. Simula ng pagsubok. At simula ng isang kwentong haharap sa mas mabibigat na unos.
At dito nagtatapos ang unang yugto. Ang yugto ng pagkilala, paggalang, at tahimik na desisyon. Na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang madaliin para maging totoo. Habang ang kwento ni Mikoy at Krista ay patuloy na umuusad sa tahimik na paraan, ang mundo sa paligid nila ay tila mas lalong umiingay. Sa bawat araw na lumilipas, mas marami ang nakakapansin, mas marami ang nagtatanong, at mas marami ang gustong manghimasok sa isang kwentong hindi naman nila lubos na nauunawaan. At sa puntong iyon, nagsimulang bumigat ang hangin, hindi dahil sa pagitan nila, kundi dahil sa bigat ng opinyon ng iba. Hindi nagtagal, ang simpleng pagkakaibigan ay nilagyan ng mali siyang hindi nila kailanman binuo. May mga salitang binibitawan na parang kutsilyo, hindi mo man direktang marinig, pero ramdam mo ang tama. Mga komento na walang pakialam sa katotohanan, walang konsiderasyon sa edad, sa sitwasyon, at sa respeto na maingat nilang pinangangalagaan. Para kay Mikoy, ito ang unang malaking pagsubok. Bilang mas kilala, siya ang unang tinamaan. Siya ang unang pinagdudahan. Siya ang unang hinusgahan. May mga nagsasabing sobra raw, may mga nagsasabing mali, at may mga hindi man lang inalam ang buong kwento. Sa mundo ng social media, sapat na ang kaunting pahiwatig para buuin ang isang maling conclusion. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling malinaw ang prinsipyo ni Mikoy. Hindi siya lalaban sa ingay sa maling paraan. Hindi siya magpapaliwanag para lang patunayan ang sarili. Ang tanging kaya niyang ipaglaban ay ang tamang kilos. Kaya sa halip na sagutin ang bawat akusasyon, mas pinili niyang magpakita ng distansya, isang distansyang masakit, pero kinakailangan. Dumating ang puntong kinailangan niyang umatras ng isang hakbang. Hindi dahil nawawala ang malasakit, kundi dahil mas mahalaga ang kapakanan ni Krista. Alam niya na habang mas nakikita silang magkalapit, mas lumalakas ang bashing. Habang mas pinapansin ang bawat galaw, mas nabibigyan ng bala ang mga taong gustong manira. At hindi niya kayang isugal ang kinabukasan ng isang batang may pangarap dahil lang sa emosyon. Para kay Krista, ang biglaang paglayo ay isang tahimik na sakit. Hindi niya agad naintindihan ang lahat. May mga araw na naguguluhan siya. May mga gabing napapaisip kung may nagawa ba siyang mali. Ngunit sa kabila ng kalituhan, ramdam niya ang isang bagay, ang paglayong iyon ay hindi pag-iwan. Wala itong kasamang galit, wala itong kasamang paninisi. Tahimik lamang, maingat, at puno ng pag-iingat. Habang tumatagal, mas naramdaman ni Krista ang bigat ng mga mata ng tao. Hindi siya direktang sinasaktan, pero ramdam niya ang mga tingin. Ramdam niya ang mga bulong. At kahit pilit niyang pinapalakas ang loob, may mga pagkakataong napapaiyak na lang siya sa katahimikan. Bata pa siya, pero napakabilis niyang kinailangang tumanda dahil sa mga sitwasyong hindi niya naman hiningi. Sa mga panahong iyon, hindi nawawala si Mikoy, kahit hindi siya palaging nakikita. Nandoon siya sa malayo, tahimik na sumusubaybay, tahimik na nag-aalala, tahimik na sumusuporta sa mga paraan na hindi kailangang ipagsigawan. Isang mensahe kapag kinakailangan, isang paalala na mag-ingat, isang simpleng presensyang nagsasabing, nandito lang ako, kahit hindi pwedeng lumapit. At iyon ang pinakamahirap na uri ng pagmamahal, ang pagmamahal na pinipiling hindi ipakita para maprotektahan ang minamahal. Mas tumindi pa ang pagsubok nang dumating ang mga panahong tila sabay-sabay ang bigat ng mundo. Dumami ang responsibilidad ni Mikoy. Dumagdag ang pressure. Dumating ang pisikal na pagod, puyat, ensayo, trabaho, na parang walang katapusan. Ngunit kahit pagod ang katawan, mas pagod ang isip. Dahil sa bawat hakbang, kailangan niyang mag-isip hindi lang para sa sarili, kundi para sa epekto nito kay Krista. May mga gabi na tinatanong niya ang sarili kung hanggang kailan niya kakayanin ang paghihintay. May mga sandaling gusto niyang sumuko sa distansya at sabihin ang lahat ng gusto niyang sabihin. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, lagi niyang inaalala ang isang bagay, hindi pa ito ang tamang panahon. At ang maling panahon, kahit gaano pa katotoo ang damdamin, ay hindi kailanman magiging tama. Samantala, si Krista ay patuloy na humaharap sa sarili niyang laban. Sa eskwela, sa pangarap, sa araw-araw na buhay. May mga pagkakataong napapagod din siya, na panghihinaan ng loob. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tahimik na lakas na bumubuo sa kanya, ang kaalamang may isang taong naniniwala sa kanya, kahit hindi laging nasa tabi niya. Hindi man nila napag-uusapan ang hinaharap, pareho nilang alam na ang kasalukuyan ay pansamantala. Ang distansya ay hindi kawalan. Ang katahimikan ay hindi paglimot. At ang paghihintay ay hindi kahinaan, kundi lakas.
Habang papalapit ang panahon ng pagbabago, mas tumitibay ang kanilang mga puso. Hindi dahil sa palagi silang magkasama, kundi dahil natutunan nilang magtiwala kahit magkahiwalay. Natutunan nilang pahalagahan ang tamang oras. At natutunan nilang ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng eksena, kundi sa lalim ng respeto. Sa mata ng mundo, tila hamina ang kwento nila. Parang nawala sa eksena. Parang naputol. Ngunit sa totoo lang, dito ito mas lalong lumalim. Dahil ang mga kwentong marunong maghintay ay kadalasang may pinakamatibay na wakas. At sa pagtatapos ng ikalawang yugto, malinaw ang isang katotohanan. Hindi sila tinibag ng bashing. Hindi sila tinalo ng distansya. At hindi sila pinahina ng katahimikan. Dahil ang pag-ibig na marunong maghintay ay pag-ibig na handang tumagal. May mga panahong ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pakikipaglaban sa ibang tao, kundi ang pakikipaglaban sa sarili. Ito ang yugtong kinaharap ni Mikoy at Krista, isang yugto na walang palakpakan, walang nakakakita, at walang nakakaalam kung gaano kabigat ang bawat araw na kanilang tinatahak. Habang patuloy ang distansya sa pagitan nila, mas lalo nilang naramdaman ang bigat ng katahimikan. Hindi ito katahimikang mapayapa, kundi katahimikang pa ng mga tanong na walang kasagutan. Para kay Mikoy, bawat umaga ay nagsisimula sa parehong paalala sa sarili, magpakatatag. Hindi pa ito ang oras. Ngunit kahit gaano ka katatag, darating at darating ang sandaling mapapagod ka ring maghintay. May mga gabi na mag-isa siyang nakaupo, tahimik na iniisip kung tama pa ba ang kanyang desisyon. May mga sandaling napapaisip siya kung may saysay pa ba ang lahat, kung ang paghihintay ba ay magbubunga o mauuwi lang sa paglimot. Ngunit sa tuwing darating ang ganitong pagdududa, lagi niyang binabalikan ang dahilan kung bakit siya nagsimulang maghintay, ang kapakanan at kinabukasan ni Krista. Hindi ito madaling paninindigan. Sa mundong sanay sa mabilisang relasyon at agarang sagot, ang paghihintay ay madalas ituring na kahinaan. May mga taong nagsasabing sayang ang oras, may mga nagsasabing hindi praktikal, at may mga nag-iisip na baka wala namang patutunguhan. Ngunit para kay Mikoy, malinaw ang isang bagay, mas gugustuhin niyang masaktan sa paghihintay kaysa makasakit sa pagmamadali. Sa kabilang banda, si Krista ay dumaraan din sa sarili niyang unos. Habang patuloy siyang lumalago, bilang estudyante, bilang individual, bilang isang dalagang unti-unting natututo sa mundo, kasabay nito ang unti-unting pagbigat ng damdamin. Hindi man niya ito laging pinapangalanan, ramdam niya ang isang espasyong tila may kulang. May mga araw na masaya siya, may mga araw na buo ang loob. Ngunit may mga gabing bigla na lang siyang napapaisip, hanggang kailan ganito. Hindi niya rin madalas kausapin si Mikoy. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil naiintindihan niya ang dahilan ng distansya. At doon mo makikita ang maturity ni Krista, ang kakayahang unawain ang sitwasyon kahit masakit. Hindi niya pinilit ang presensya. Hindi siya nagdemand ng paliwanag. Sa halip, pinili niyang palakasin ang sarili, ayusin ang mga pangarap, at ihanda ang kinabukasan. Ngunit ang basyang ay hindi tumigil. Sa paglipas ng panahon, may mga bagong isyong umusbong, may mga lumang kwentong muling binuhay. May mga taong tila walang ibang layunin kundi sirain ang katahimikan. At sa bawat negatibong salitang bumabagsak, pareho silang tinatamaan, kahit magkalayo sila. Dumating sa puntong halos sumuko si Mikoy. Hindi sa pagmamahal, kundi sa lakas. Ang pagod sa katawan ay nasabayan ng pagod sa emosyon. May mga pagkakataong nawalan siya ng gana, nawalan ng sigla, at nawalan ng tiwala sa sarili. May mga sandaling tinanong niya ang langit kung bakit kailangan pang pagdaanan ang ganito kahirap na proseso para sa isang damdaming pinili naman niyang gawing tama. Sa mga panahong iyon, hindi alam ni Krista ang lahat ng pinagdadaanan ni Mikoy. Ngunit ramdam niya na may bigat. Ramdam niya na may pinipigilan. At sa sarili niyang paraan, ipinagdasal niya ito, kahit hindi niya alam kung tama bang ipagdasal ang isang damdaming hindi pa pwedeng bigyan ng pangalan. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting may nagbago. Hindi sa pagitan nila, kundi sa loob nila. Mas naging malinaw ang mga hangarin. Mas naging matibay ang prinsipyo. Mas naging buo ang pagkatao. Ang paghihintay ay hindi na lang basta paghihintay, naging paghahanda. Para kay Mikoy, ang paghahanda ay ang pagiging mas responsable, mas maingat, at mas handa sa oras na dumating ang tamang panahon. Para kay Krista, ang paghahanda ay ang paglago, ang pagbuo ng sarili, ang pagtatapos ng mga obligasyon, at ang pagiging handa sa mga desisyong may bigat.
May isang tahimik na sandali, isang pagkakataong hindi inaasahan, na muling naglapit sa kanilang dalawa. Walang eksena, walang drama. Isang simpleng usapan. Isang palitang puno ng respeto. At doon, sa pagitan ng katahimikan, parehong malinaw sa kanila ang isang katotohanan, hindi sila nagbago. Hindi nawala ang malasakit, hindi nawala ang tiwala, at higit sa lahat, hindi nawala ang paninindigan. Ngunit hindi pa rin yun ang oras. At doon mas lalong tumibay ang kanilang pasya. Dahil kung kaya nilang manatili sa tama kahit may pagkakataong lumihis, ibig sabihin, seryoso sila sa kung anuman ang hinihintay nila. Dumating ang panahong mas naging maayos ang lahat. Unti-unting hamina ang ingay. Unti-unting nagsawa ang mga mapanira. Unti-unting bumalik ang katahimikan, ngunit ngayon, ito ay katahimikang may pag-asa. Hindi na ito mabigat. Hindi na ito masakit tulad ng dati. Dahil alam nilang papalapit na ang tamang oras. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman nila ang halaga ng lahat ng pinagdaanan. Kung hindi dahil sa distansya, hindi nila matututunan ang tiwala. Kung hindi dahil sa basyang, hindi nila mapapatunayan ang tibay ng prinsipyo. Kung hindi dahil sa paghihintay, hindi nila mauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Sa pagtatapos ng ikatlong yugto, malinaw na malinaw ang isang bagay. Hindi sila nabuo dahil madali. Nabuo sila dahil pinili nilang maging tama. At habang papalapit ang sandaling matagal nang hinihintay. Ang sandaling magiging handa ang panahon. Ang mundo. At ang kanilang mga sarili. Alam nilang ang lahat ng sakit, luha, at pagtitiis. Ay hindi nasayang. Dahil ang pag-ibig na dumaan sa ganitong klaseng unos. Ay pag-ibig na hindi basta-basta bibitaw. Kapag dumating na ang araw ng pagsasama. May mga yugto sa buhay na hindi mo namamalayang nagbabago na pala ang lahat, hindi dahil may isang malaking pangyayari, kundi dahil unti-unti nang nagkakahanay ang mga bagay. Ganito nagsimula ang ika-4 na yugto ng kwento ni Mikoy at Krista. Walang pasabog, walang deklarasyon, pero ramdam na ramdam ang kakaibang pagbabago sa hangin. Habang papalapit ang panahong matagal nang hinihintay, mas naging maingat si Mikoy sa bawat kilos, bawat salita, bawat desisyon. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil mas malinaw na sa kanya ang bigat ng responsibilidad na dala ng tunay na pagmamahal. Hindi na ito basta damdamin, ito ay paninindigan na may kasamang pangako sa sarili na gagawin niya ang lahat sa tamang paraan. Si Krista naman ay kapansin-pansing nagbago rin. Hindi sa kilos na halata, kundi sa disposisyon ng puso. Mas buo ang loob, mas malinaw ang mga pangarap, mas matatag ang paniniwala sa sarili. Hindi na siya ang dating dalagang nagdadalawang isip sa bawat hakbang. Unti-unti, nahuhubog siya bilang isang taong handa nang tumayo sa sariling paa, hindi dahil sa impluwensya ng iba, kundi dahil pinili niyang maghanda para sa kinabukasan. Sa panahong ito, mas madalas silang nagkakausap, ngunit nananatiling maingat. Walang lampas, walang padalos-dalos. Mga usapang may saysay, tungkol sa pangarap, sa takot, sa mga aral na natutunan sa mga nakaraang buwan. Walang diretsahang pag-amin, pero malinaw sa pagitan ng mga linya na may damdaming pareho nilang pinipigilan dahil nirerespeto nila ang oras. May mga sandaling muntik nang mabitawan ni Mikoy ang katahimikan. May mga pagkakataong gusto na niyang sabihin ang lahat, ang pagod, ang paghihintay, ang pagmamahal. Ngunit sa bawat sandaling iyon, pinipili niyang huminga ng malalim at ipaalala sa sarili, konti na lang. Hindi siya naghintay ng matagal para magkamali sa huli. Para kay Krista, dumarating na rin ang mga sandaling malinaw na sa kanya ang sagot sa mga tanong na matagal niyang iniiwasan. Hindi na siya nalilito, hindi na siya takot, ngunit sa halip na ipilit ang emosyon, pinili niyang panatilihin ang respeto, sa sarili, kay Mikoy, at sa proseso na pareho nilang pinasok. May mga taong muling nag-ingay. May mga muling nagbukas ng lumang issue. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang epekto. Hindi na sila madaling matinag. Dahil ang mga salitang walang laman ay nawalan na ng kapangyarihan sa mga pusong matibay na ang pundasyon. At doon mo makikita ang tunay na pagbabago, hindi na nila kailangang ipagtanggol ang sarili. Ang oras na mismo ang gumagawa nito para sa kanila. Ang tamang asal, ang malinaw na hangganan, at ang mahabang paghihintay ay unti-unting nagiging sagot sa lahat ng duda. Habang papalapit ang isang mahalagang yugto sa buhay ni Krista, mas naging malinaw kay Mikoy ang isang bagay, hindi siya nagkamali sa paghihintay. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na lamang inspirasyon,
Isa na siyang patunay na ang pagmamahal na may respeto ay nakakatulong sa paglago, hindi sa pagkasira. May isang gabi, isang tahimik na gabi, na pareho silang napaisip sa parehong tanong, kahit hindi nila ito binigkas, handa na ba? Hindi pa iyon sinagot ng salita. Ngunit sa mga mata, sa katahimikan, at sa pagitan ng bawat paghinga, naroon na ang kasagutan. Hindi pa ito ang simula ng relasyon. Hindi pa ito ang pag-amin. Ngunit ito ang huling yugto ng paghihintay. At sa pagtatapos ng segment 4, malinaw ang direksyon ng kwento. Ang lahat ng pinagdaanan, ang distansya, ang bashing, ang halos pagsuko, ay papalapit na sa puntong magkakaroon ng malinaw na kahulugan. Dahil kapag ang pag-ibig ay dumating sa tamang oras, hindi na nito kailangang ipaglaban ang sarili. Ito ay kusa ng tatanggapin ng mundo. May mga araw na kahit wala kang ginagawa, ramdam mong may malaking pagbabago na parating. Hindi ito kaba, hindi rin excitement, kundi isang uri ng katahimikang may kasamang paghinga ng malalim. Ganito ang pakiramdam nang dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Mikoy at Krista. Walang selebrasyon, walang anunsyo, ngunit pareho nilang alam, may isang yugto ng buhay ang tahimik na nagsara, at may bago na namang babukas. Para kay Krista, ang araw na iyon ay hindi lang tungkol sa edad. Ito ay simbolo ng lahat ng pinagdaanan niya, ang paglaki sa gitna ng ingay, ang pagharap sa mga matang mapanghusga, at ang pagbuo ng sarili kahit may takot. Hindi siya naging handa dahil may naghanda para sa kanya, kundi dahil pinili niyang maging handa. At sa loob ng puso niya, malinaw na malinaw ang isang katotohanan, hindi nasayang ang paghihintay. Para kay Mikoy naman, ang araw na iyon ay may bigat na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng salita. Matagal niyang iningatan ang sandaling ito, hindi sa pagplano ng eksena, kundi sa pagtiyak na kapag dumating ito, malinis ang konsensya niya at buo ang paninindigan. Wala siyang pagsisisi, wala siyang tinapakang hangganan, at higit sa lahat, wala siyang sinirang kinabukasan. Hindi agad siya nagsalita, hindi niya ginawang espesyal ang araw sa paraan na maingay. Sa halip, pinili niyang kausapin si Krista sa pinakatahimik at pinakatapat na paraan. Walang pangakong sobra, walang salitang malaki. Isang pag-uusap na puno ng respeto, tungkol sa lahat ng pinagdaanan, sa lahat ng hindi nila sinabi, at sa lahat ng pinili nilang ipagpaliban. At doon, sa gitna ng katahimikan, dumating ang unang malinaw na pag-amin. Hindi ito dramatiko. Hindi ito emosyonal sa paraang umiiyak. Ngunit ito ay totoo. Sinabi ni Mikoy ang matagal na niyang kinikimkim, na ang paghihintay ay hindi naging madali, pero hindi rin naging mabigat dahil malinaw ang dahilan. Na ang bawat distansya ay pinili, hindi ipinilit. At na kung darating man ang sandaling ito, gusto niyang magsimula sa tamang paraan, sa tamang oras, at may buong pahintulot ng puso ni Krista. Hindi agad sumagot si Krista. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil gusto niyang maramdaman muna ang bigat ng sandaling iyon. At nang magsalita siya, malinaw ang boses, malinaw ang loob. Sinabi niyang ramdam niya ang respeto sa bawat paghintay. Na hindi siya kailanman nakaramdam ng takot, kundi seguridad. At na kung may isang dahilan kung bakit buo siya ngayon, iyon ay dahil hindi siya minadali, hindi siya ginamit, at hindi siya ipinilit. Walang malaking deklarasyon. Walang biglaang label. Ang napagkasunduan lamang nila ay simple ngunit napakalalim, magsisimula sila ng maayos. Dahan-dahan, may hangganan, may direksyon, hindi para patunayan ang sarili sa mundo, kundi para panindigan ang piniling tamang kwento. Hindi nawala ang mga mata ng tao. Hindi rin tuluyang nawala ang mga mapanghusga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon ang mahalaga. Dahil ang relasyon na itinayo sa paghihintay ay hindi madaling gumuho sa ingay. Ang pundasyon nila ay hindi opinyon ng iba, kundi paninindigan na pinande ng panahon. Sa pagtatapos ng segment 5, malinaw na malinaw ang isang bagay. Ang paghihintay ay tapos na. Pero ang pagmamadali ay hindi kailanman naging bahagi ng kwento. Ito ang simula, hindi ng perpektong relasyon, kundi ng relasyon na may tamang pinanggalingan.